Hello, hello, hello. Good morning, everyone. Nagbabalik si Mama Che. And it's been a while na rin hindi ako nakapag-update sa aking garden kasi busy lang sa trabaho. But anyway, here we are sa garden ni Mama Che ngayon. Ayan. Di ba? Tulog pa yung garden natin. And mag-ikot-ikot lang tayo dito kung anong plano ni Mama Che dito. Dito, ang plano ko is mag-build ng bagong polycarbonate banda dito. Hindi na yung glass kasi medyo mahal yan. So, dito ko gustong ilagay yun siya. And I have to remove all of them, pati yung mga siya. Ayan siya. And mga ano lang yun, 3 meters wide and 4 meters long. Mas mahaba pa to siya. Pero we'll see. I think next month ko pa ata bibilhin. No? Or baka in a few days or next week pag hindi makapaghintay si Mama Che. Super excited na talaga. Yung, alam nyo yung eager na eager ka na talaga sa pagtatanim. Para ma-ready ko talaga lahat sila. And I also order na rin ako sa raised bed para sa loob ng pulley tunnel. So I have to clean all of this, and I planted some spinach here. And nag-survive sila so far sa lamig pero hindi ganoon ka dami yung ano nila, yung spinach nila. Ito yung aking strawberry. Mare-remove ko yan at mata-transfer ko yan pag maglagay na ako dito ng raised bed. So we will see. And ito, raised bed to ng strawberry. And dito naman is yung aking garlic na raised bed. First time ko magtanim ng garlic dito sa raised bed na to. Usually is yung potato, but this year, nagpaiba naman. And nag-germinate na siya, oh. Ayan, siya. So, after Christmas, yung Christmas tree namin, dito ko nilagay kasi around January, as in nag-frozen talaga dito sila in few days at saka nag-snow din sila. So maraming trabaho na gagawin si Mama Che. Ito, remove din yan mga sila para magkaroon ng healthy soil, new soil. Yung mga pot na yan para ready ko yan sa sa mga potato. And ito din, empty din to siya. I have to clean and remove those Romanesco to siya eh. At saka heart cabbage. Hindi ko lang natanggal yan siya. Yung harvest ko yung isa doon. I have so many work talaga. And ito din, raised bed to ng aking tomato. May natira pa rin. Hindi ko pa to nalinis. So I have to remove them, clean it para ready na sa pagtanim. But before kong itanim yung mga tomatoes dyan kasi medyo late pa matransplant yung mga tomato. So at the same time, magtatanim ako ng green salads dito, carrots and spinach like nang ginawa ko nung first time na ginawa ko tong raised bed na to. So, and ito yung aking Brussels sprout. Mag-harvest ako dito mamaya para may gulay kami. Ayan. Masarap daw to siya pag pag medyo malamig-lamig sa winter. Ayan. And yung aking kale, medyo nasira to sila sa lamig, oh. Pero I think ito okay siya, oh. Ayan. So, nag-survive sila so far. And ito yung heart cabbage. We'll see kung talagang makapag-survive. Alam mo, ito sila, nag-survive sila dito sa labas compared doon sa heart cabbage na nilagay ko sa loob ng greenhouse. And yung compost ko, own compost, ilalagay ko yan, ano ko siya, ilalagay ko sa pang-topping doon sa aking garlic na tanim. And yung rhubarb ko, sprouting na sila. Ayan. Ayan, lumalabas na sila. O, diba? Every year, daming harvest niyan. And ito yung asparagus area ko. So, my plan actually supposed to be before winter, sana ginagawa ko na to. Magre-renovate ako dito, tatangkalin ko yung mga barrier kasi magre-reform ako dito ng box nila. Gagawa ako ng extended na box dito para sa asparagus kasi may nakuha akong asparagus na tanim galing sa stepfather ko. And I want to plant more asparagus para maraming harvest yung Mama Che. Masarap kasi yung asparagus and I only have 2 plant. Hindi pa ako nakapag-harvest nito kasi 2 years pa ata sila last year. So I think this year, pag may bunga to, I think pwede na ako makapag-harvest. Katulad na ito, dami tong bunga last year. So I think that is ready. I'm not sure with that one, but we will see. So ito yung isa sa major na trabaho ko.
So, nakapag-start na ako dyan banda before winter. Alam mo kasi pag pag malamig na talaga at madilim kaagad, pag galing sa pagtrabaho, wala ka na talagang time kasi didilim na eh. At saka malamig. And I think I still have parsnip na nakatago dyan sa ilalim. So, we will see pag may ma-harvest si Mama Che. And ito yung leeks ko. Hindi ko na tinanggal dyan. Yan. May mga soil pa ako doon sa na itatanimin ko doon sa i-build ko na tawag nito. I-build ko na polycarbonate. May mga soil dyan. Tapos iambak ko sila dyan para magkaroon sila ng maraming soil. And ito, wala pa akong plano kung anong itatanim ko dito. And ito, more on strawberry. I think I have 3 raised bed for strawberries. Oh my God. Ay, mga bata ko to. Or baka may may kumuha, nag-harvest ng ni Mama Che dito, strawberry. Oh, I will check kung anong klaseng strawberry yung nawala dito para malagyan ko siya. And yeah, I need to remove yung mga damo-damo dyan. Yan, daming trabaho na gagawin si Mama Che. So, I think I only have 1, 2, 3 raised bed, empty raised bed. So, and doon, I think more my brassica plant, itatanim ko doon banda. And I will plant my potato this year in this raised bed either here or doon sa kabila. See, I have to make a plan na para sa kung anong itatanim, ilan itatanim at saan itatanim para ma-organize ko lahat. Yeah, kasi dami kong mga idea kung anong mga tanim na itatanim. And actually, I already started sowing doon sa loob ng bahay. May iba na nag-germinate na. Usually, mga pepper and chili lang yung ni-start kong germinate kasi sila yung medyo matagal. Kasi yung chili, matagal silang mag-develop, parang ganon, mag-mature. And pag later na ako magtatanim or around March kung saan medyo mainit na, magiging late na yung pagiging harvest ko. Either baka wala akong ma-harvest eh. I have a great success sa mga pepper tsaka chili ko last year, as in abundance talaga yung harvest ko. At for that, nakapag-dried ako ng chili, nakapagawa ako ng chili sauce. Ayan, nakapagbigay din ako sa pamilya. Yung kuya lang ni Dudong, yung tatay ni Dudong ayaw ng mga manghang. Andito ako ngayon sa loob ng aking greenhouse. Isa din sa mga plano ko, ito yung aking mga strawberries. Ayan, mga extra ko yan. Ayan. Ayan. Plano ko niyan is gagawa ako ng hang na strawberry para early ako makapag-harvest ng strawberry pag nasa loob sila ng greenhouse. And ito, empty din to sila. Ang bala ko dito sa loob ng greenhouse is more on chili, I think, and some tomato. Ayan. Ito yung supposed to be, tinatamad talaga si Mama Chor at saka walang time. Supposed to be, nag-prone ako nito, heavy prone ako nito ng aking mga chili tsaka pepper. Kasi ang plano ko sana is ipasok sila sa loob ng bahay. For overwintering na tanim. Ito, nasayangan ko, ako dito kasi nakapag 1 year na to siya. And I think they will not survive this time. Overwintering to siya last year, and daming bunga nito. In fairness, medium chili. Yeah, isa lang yung na-save ko is yung pepper, which is still growing and giving fruits pa. May isang green na waiting for to harvest soon pag magpula na yon. Kasi wala akong enough space doon sa loob ng bahay. So, and hindi din ako nag-heater dito. Ito yung malunggay ko. Hindi, kinaya talaga. So, I have to plant more. Sana mag-germinate yung mga bagong seeds na moringa ko. Ayan. And ito, ayan. So far, survive siya. Ito daw siya, magsusurvive daw din talaga to siya sa winter. So, I need to find permanent place para dito, dun sa labas. Kasi magsusurvive daw to siya kahit na ilagay ko to sa labas. And I think they look stable naman siya so far.
Ayan, super dry siya. I need to give it water. And so this is my asparagus galing sa stepfather ko. And hopefully, mabuhay pa to sila. Hindi ko kasi natanim kasi tinamad si Mama Che maglinis doon banda. And ito yung aking tawag nito, tanlad, kumbaga. Ayan, so nag-germinate na ako siya, start na ako mag-sowing yan at may nag-germinate na. And dito naman sa kabila, ayan, may mga salad ako dyan. Ito, pak choy. Tinanim ko to before winter, or I think early winter. And nakapag-harvest na ako dito actually ng salad. Once lang, and then nag-winter na, naglamig, kaya nag-stop growing sila. Pero still, buhay pa rin sila. At pwede ako makapag-harvest yan pag medyo marami-rami na yan sila. So, I think may animals talaga dito na ayaw kong ipasok yung kamay ko dyan. Parang fresh pa siya, oh. Kasi yung ano niya is wet pa yung soil. May mananap dyan sa ilalim na kumakain ng mga tanim ko siguro. So, yeah, yun ang plano ko. And ipakita ko din sa inyo kung ano yung ganap sa aking corner garden doon sa loob ng aking bahay. Experiment ko yun. First time ko mag-experiment. First time ko din magtanim ng indoors plant, which is success din siya. Nakapagtanim ako ng peas, nakapag-harvest din ako ng peas, pero hindi marami, pero sa mga bata ko na lang binigay. Tapos ng cucumber, ayan, indoors, hindi ko yan na-expect kasi pag cucumber, magka-crawl talaga yan sila kasi vines din sila. Pero so far naman, na naging success na kapag harvest na ako, baby cucumber lang siya, hindi yung malalaki kasi maliit lang yung space area ko doon sa loob ng bahay. Sa corner lang talaga siya. Tsaka, and then tomato, may bunga na siya pero wala pang sign na hinog. Green pa. Baby, cherry tomato siya na dwarf. So, next time, I think, now I know, hindi pala next year. This year, pag ako nag-indoor plants, I will start them around October kasi I started my tomato November, first week of November, I think, or second week of November, if I'm not mistaken. And then, until now, wala pang ripe na tomato. So I think I will start earlier if I want to harvest more tomato for winter season. So I will see. So that now I know. And ano pa ba? And yeah, magsa-start na rin akong I already started sowing. Mostly yung mga, as I've mentioned earlier, I've started with the chili or pepper kasi sila talaga yung mahirap. And also onion. What you call this? Red and then yellow. Pero I think walang masyadong nag-germinate no, na that is the rest talaga sa mga onion. Last year, I think I bought 3-pack onion kasi nasira, hindi sila masyadong nag-germinate. O baka hindi ko lang talaga alam kung paano magtanim ng garlic, siguro na lagay ng tubig, ewan ko ba. Yeah, and then I already put my potato sa window side area para mag-cheating siya, para mas madali na mag-grow yung mga tomato. Yeah, I'm very, very looking forward sa summer. Spring muna. Sa spring and sa summer, sa mga pagtatanim, dami ko ng plan or idea kung anong gagawin ko. Para sa loob ng greenhouse at saka sa polycarbonate, yung plano ko is more on sa mga summer crops talaga. Mga heat lover na mga tanim like eggplant, pepper, chili, ganon. Tapos dito sa loob is more on tomato para medyo covered siya, walang ulan para hindi avoid sa blight ng mga dahon ng tomato. So yeah, that's all for update ni Mama Che after sa long break ni Mama Che. So that's all for today. See you next time. Bye-bye.